yung classmate ko kasi dati, yung senior high. Ano siya? Mahilig din siya magkalat. Hindi naman nakakasagabal yun sa school o kaya dito sa mga kalikasan. Wala naman nagiging epekto. Merong epekto yun. Epekto yan. Hindi mo lang napapansin. Kasi nga, yung utak mo, hindi naman nakapokus sa ano. Makalat na nga, nagkakalat ka pa. Oo, hindi. Maawa ka naman. Bakit? Ano bang connect kahit magkalat ako dito? Hindi naman tayo mahihirapan. Kahit na. Alam mo naman, tinan mo. Tinan mo sa Los Angeles ba yun? Diba? Oo, nabalitaan ko yun. Diba nakita mo yun sa balita? Oh, kasi gawa yun ng epekto sa mga kalat. Kasi gawa ng global warming. Yung mga kalat na yan, dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaya huwag yung sasabihin na hindi tayo sa bagay. Kaya pulutin mo na yan. Lord, sorry, Mother Earth. Ang daming kalat, inisin na din kaya natin to. Tara, tayo. Okay, guys. Ayun, may baso na. Ngayon, alam ko na. Dapat dito. Ating kalikasan ay buhay, ating protektahan, pangalagaan at mahalin. Kapatid, pwede ko ba mahingi yung konting oras mo? Sige bro. Nag-share kasi ako ng word of God. Salita ng Diyos. Hindi naman totoo ang Diyos eh. Dami kong problema. Hindi niya ako tinutugon. Kapatid, sabi sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan ng lubha. Sa inyong pasanin at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Kapatid, kung dumadanas ka man ng kahirapan or nahihirapan ka man sa iyong buhay, kapatid, may Diyos ka na provider at mahal ka. So dami kong problema eh. Ito na lang ang libangan ko para malagpasan yung mga problema. Kapatid, mali yan. May Diyos tayo. May Diyos tayong nag-provide sa atin sa pang-araw-araw. Kaya lumapit ka sa Diyos mo. Ay, linggo na pala ngayon. Araw ng simba. Uy, pare! Uy, tapunta nyo. Ikaw pala yan. Tapunta nyo. Magsisimba kami. Tara, Sama pare. ka? Sama Tara. ako. Tara. Naliwalin kasi ako sa mga sinabi mo nung isang Ang araw. buhay na may pananalig ay buhay na may kahulugan. Ako si John Leighton Ramos, tatakbo bilang kapitan ng barangay nito. Ang unang plataforma ko is para sa mga matatanda at sa mga bata. At pangalawa naman is yung patuloy na paggawa ng mga liga para sa mga kabataan na maiwasan nila yung pagkalulong sa mga droga. Inaasahan ko ang inyong mga boto. Wait lang, bakit ganito? Bakit parang binibili niyo yung boto natin? Masama to pag ganito, kung siya man yung maluklok sa pwesto, maraming pwedeng mangyari sa bansa natin. Kaya nga, bumoto tayo ng tama dapat para sa bansa. Tama yan. Alam niyo kung anong magandang gawin? Ibalik na lang natin yung pera kay Kap. Oo, sa kapaunawa natin sa kanya na mali yung ginagawa niyang pangangampanya. Sige, tara. Pasensya na, hindi namin natatanggap kung kasi parang nabili ka na ng boto. Sana sa susunod, maayos na tayo mga kampanya. Pasensya na, na-realize ko din na mali yung ginagawa ko. Ano lang ka, maraming salamat. Bilang isang mabuting mamamayan ng Pilipinas at bilang kabataan na pag-asa ng bayan, tayo ay bumoto ng matalino, bumoto ng matalino. Bigay mo na sa amin yan! Para di ka na masaktan! Bigay mo sa amin yan! Tara pre, kakati tayo! Uy, wait lang! Hoy, ano ginagawa niyo, ha? Gilan niyo yan! Di ba lang inaawa? Ibalik niyo yung pera na yan! Dito namin siya, kakain kami!
Dapat hindi kayo nangaapi ng kapwa, lalo na sa may kapansanan. Ibigay nyo nga yan! Namin to eh. Anong sa inyo? Nakita namin kinuha nyo nga yung pera. Mga katwiran pa kayo. Pinatago namin to sa kanya. Anong pinatago? Bulaan kayo? Ano na pre, kumain na tayo, gugutom na ako Akin eh. na nga yan, hindi nyo ba ibibigay yan? Sabi ko, Sa amin to! may kapansanan yung tao, pinaghirapan niya yan. Sa'yo na. Pinaghirapan niya yan, dapat hindi kayo ganun. Kung kayo nagtatrabaho para sa sarili ng pera, hindi nangunguha kayo. Tama. Oo nga pre, sasang pera pa naman ako dito. Diretso na Sa'yo na, pre. Talagang dapat. Huwag niyo nang ulitin yun, ha? Dapat din na Maraming salamat. Hindi dahil sa inyo, hindi ko mababalik sa akin yung pera. Yun lang naman yung dapat gawin. Dapat hindi nang bubulit na ganung tao. Ang tunay na malakas ay nagtatanggol, hindi nang aapi.